Saan napupunta ang kaluluwa ng nagpakamatay? Isa sa mga pinakamalalim at pinakakontrobersyal na usapin sa larangan ng espiritualidad at reliyon. Maraming tao, lalo na ang mga naiwan ng mahal sa buhay ng nagpakamatay, ang naghahanap ng mga kasagutan upang maunawaan ang kinahihinatnan ng kaluluwa pagkatapos ng ganitong trahedya. Iba-iba ang sagot depende sa relihiyon, kultura at espiritual na paniniwala. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang iba't ibang pananaw tungkol sa kapalaran ng kaluluwa ng isang taong nagpakamatay. Sa tradisyonal na turo ng Kristyanismo, ang buhay ay sagrado at regalong kaloob ng Diyos, kaya't ang pagpapakamatay ay itinuturing na isang mabigat na kasalanan. Ayon sa ilang mga sekta, ang aksyon ng pagpapakamatay ay nagdudulot ng kaparusahan sa kaluluwa dahil ito'y itinuturing na isang anyo ng paglabag sa kalooban ng Diyos. Subalit, sa mas modernong interpretasyon, maraming Kristiyano ang naniniwala na ang Diyos ay maawain at handang patawarin ang mga tao na dumanas ng matinding emosyonal na hirap bago sila magpakamatay. Sa pananaw na ito, hindi lamang nakasalaysay sa huling aksyon ng pagpapakamatay ang magiging hatol sa kaluluwa ng isang tao. Ang kabuuang buhay, pananampalataya at habag ng Diyos ay nagiging batayan ng kapalaran ng kaluluwa. Maraming simbahan ang nagtuturo na may pag-asa pa rin para sa kaligtasan ng kaluluwa kahit pa ito ay nagpakamatay. Sa Islam, malinaw na ipinapahayag ng Quran na ang buhay ay pag-aari ng Allah at ang pagsira dito kabilang ng pagpapakamatay ay isang malubhang kasalanan. Ang mga Muslim ay naniniwala na ang buhay ay isang pagsubok at ang mga paghihirap na nararanasan ng tao ay bahagi ng plano ng Diyos upang subukin ang kanilang pananampalataya. Kapag ang isang tao ay nagpakamatay, naniniwala ang mga Muslim na ang kaluluwa nito ay maghihintay sa araw ng paghuhukom. Ang kaluluwa ng isang nagpakamatay ayon sa Islam ay maaaring makaranas ng kaparusahan dahil sa paglabag sa utos ng Diyos. Subalit may mga naniniwala rin na sa kahuli-hulihan si Allah ay maaaring magpatawad depende sa mga intensyon ng puso ng isang tao nagpakamatay. Sa Hinduismo at Budismo, ang konsepto ng karma at reincarnation ang pangunahing basihan ng pananaw tungkol sa kaluluwa. Ang kaluluwa ng isang tao ayon sa mga relihiyong ito ay patuloy na muling isisilang sa iba't ibang anyo ng buhay hanggang makamit nito ang kaliwanagan o moksha sa Hinduismo at nirvana sa Budismo. Ang pagpapakamatay ay nagdadala ng negatibong karma dahil ito'y itinuturing na pagtakas mula sa mga pagsubok ng buhay. Ayon sa Hinduismo, maaaring hindi agad makamtan ng kaluluwa nang nagpakamatay ang kapayapaan at magpatuloy ito bilang isang unsettled spirit o naguguluhang kaluluwa. Sa Budismo, bagamat may pangunawa sa damdaming nagdudulot ng pagpapakamatay, ang taong nagpakamatay ay maaaring bumalik sa siklo ng reincarnation na may dala pa ring mga hamon at pagsubok upang malinis ang negatibong karma. Sa ilang mga kultura naman, may paniniwala na kapag ang isang tao ay nagpakamatay, ang kanyang kaluluwa ay hindi agad makakamit ang kapayapaan. Naniniwala sila na ang kaluluwa ay maaaring manatili sa mundo ng mga buhay, naglilibot at naghahanap ng kalutasan sa mga naiwan nitong problema. Sa mga kulturang ito, naniniwala sila na ang ganitong mga kaluluwa ay nangangailangan ng mga espesyal na ritual upang tulungan silang makatawid patungo sa kapayapaan. Sa mga tradisyong tulad ng mga Hapon, may mga ritual para sa mga kaluluwang hindi matahimik na tinatawag na yuri.
Naniniwala sila na ang kaluluwa ng nagpakamatay ay maaaring maging unsettled at magdulot ng pagkalito o gulo sa mundo ng mga buhay hanggat hindi ito natutulungan ng pamilya o ng mga ritual na isinasagawa. Sa mas malawak na espiritual na pananaw, ang kaluluwa ng isang nagpakamatay ay nakakaranas ng isang uri ng paglalakbay. Ang mga espiritual na guro at mga medium ay naniniwalang maaaring maglibot ang kaluluwa sa isang mas mataas o mas mababang dimensyon depende sa kanilang emosyonal na estado bago sila namatay. Ang pag-alalay ng mga dasal, pagmumuni-muni at pakikiramay ng mga naiwan ay maaaring makatulong na gabayan ng kaluluwa patungo sa liwanag o kapayapaan. Ang ganitong mga pananaw ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagmamahal, kapatawaran at espiritual na paghilom ng kaluluwa sa kabilang buhay. Kaya naman, ang sagot kung saan napupunta ang kaluluwa ng nagpakamatay ay isang katanungang nagdudulot ng malalim na pagninilay at maaaring iba-iba. Ang sagot depende sa relihiyon, kultura at paniniwala. Bagamat may mga mahigpit na pananaw tungkol dito, marami ring relihiyon at tradisyon ang nagtuturo ng habag, pangunawa at pag-asa para sa mga kaluluwang nagpakamatay. Sa kabila ng mga magkakaibang pananaw, isang mahalagang bagay ang dapat nating tandaan: ang pagbibigay ng suporta sa mga taong nakakaranas ng matinding emosyonal na hirap ay maaaring makapigil sa trahedya ng pagpapakamatay. Ang pangunawa at pagmamahal sa mga mahal natin sa buhay ay maaaring makapagligtas ng kaluluwa, hindi lamang sa kanilang buhay dito sa lupa, kundi pati na rin sa kanilang hinaharap sa kabilang buhay.